Si Ginoong Michael Saylor, siya po ang CEO ng MicroStrategy. At siya po ay naglabas ng anunsyo na susundan daw po niya ang mga yapak ni Ginoong Satoshi Nakamoto. Siya naman po ang misteryosong creator ni Bitcoin. At sabi ni Ginoong Michael Saylor ay isang araw ay ibibigay daw niya ang kanyang Bitcoin sa buong mundo. Tulad daw ni Ginoong Satoshi ay nais niyang iwanan ang kanyang kayamanan para sa benepisyo ng sangkatauhan. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Bakit nga ba mahalaga ang desisyong ito ni Ginoong Michael Saylor? Ayan, yan po pala, si Ginoong Michael Saylor. Ngayon ay si Ginoong Michael Saylor ay kilala po siyang taga-suporta ng Bitcoin. Naniniwala siyang na si Bitcoin ay may malaking potensyal na baguhin ang pandaigdigang ekonomiya. Katulad ng mga mahalagang imbensyon tulad ng bakal at kuryente, itinuturing ni Ginoong Saylor si Bitcoin bilang isang pangunahing yaman na hindi mawawala ang halaga sa paglipas ng panahon. Ngayon ay ano ang epekto ng desisyon na ito sa ekonomiya? Ayon po kay Ginoong Saylor, si Bitcoin ay magbibigay po ng matatag na pundasyon para sa mga kumpanya, pamilya, endowment na gustong magtagal ng walang hanggan. Sa kanyang pananaw, si Bitcoin ay parang bakal na nagbibigay tibay sa mga gusali at kuryente na nagpapatakbo ng mga kagamitan. Sa madaling salita, ang pagmamay-ari ng Bitcoin ay magbibigay ng seguridad at katatagan sa ekonomiya ng hinaharap. Ngayon ay ano naman ang mga sentimiento ni Ginoong Michael Saylor tungkol kay Bitcoin? Sa kanyang mga pahayag ay pinakita po ni Ginoong Saylor ang kanyang matinding paniniwala kay Bitcoin. Sinasabi po niyang ito ay mahalaga at kinakailangan para sa hinaharap ng ekonomiya. Inihalin tulad po niya si Bitcoin sa mga pangunahing yaman tulad ng bakal at kuryente na kung aalisin mo ay mawawalan ka ng mahalagang bagay tulad ng elevator at matibay na gusali. Ngayon ay paano naman nakakaapekto si Bitcoin sa mga bansa na nagde-develop? Si Bitcoin po ay nagbigay daan para sa mga developing countries na makipagsabayan sa mga developed countries. Dahil sa digital na likas nito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga bansa na walang sapat na access sa traditional na banking system na makilahok sa pandaigdigang ekonomiya. Ang paglawak po ng cryptocurrencies ay nagbigay ng bagong pag-asa para sa mga bansang ito. Ngayon ay ano ang mga layunin ni Ginoong Saylor sa pagbibigay ng kanyang Bitcoin? Bilang isang single guy na walang anak, yan. Siya po ay single, ibig sabihin wala po siyang pamilya. Iniisip po ni Ginoong Saylor na wala na siyang maiiwan kundi ang kanyang kayamanan. Kaya gaya ni Ginoong Satoshi ay nais niyang ang kanyang Bitcoin ay mapunta raw sa kabutihan ng sangkatauhan. Gusto niyang iwanan ang isang yaman na hindi mawawala ang halaga at magpapatuloy na magbigay ng benepisyo sa mga susunod na henerasyon. Kaya yan po yung kanyang layunin. Ngayon ay ano ang maaring maging epekto ng kanyang desisyon sa mga susunod na henerasyon? Sa pamagitan po ng pagbibigay ng kanyang Bitcoin, maaari po itong magsilbing inspirasyon sa iba na gawin din ito. Maaari ring maging simbolo ito ng pagsuporta sa ideya na si Bitcoin ay hindi lamang isang digital asset kundi isang yaman na maaaring magbigay ng tunay na pagbabago sa ekonomiya ng mundo. Ang desisyon po ni Ginoong Saylor ay maaaring magpalakas ng tiwala ng publiko kay Bitcoin at sa mga potensyal nitong magdala ng magandang hinaharap. At ayan ang aking masasabi naman po tungkol dito ay ang desisyon ni Ginoong Michael Saylor ay isang napaka-inspiring na hakbang. Ipinapakita po nito ang kanyang malalim na paniniwala sa potensyal ni Bitcoin at ang kanyang dedikasyon na iwanan ang isang pamana na may malaking epekto sa hinaharap. Ang kanyang hakbang ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang personal na paniniwala, kundi nagbibigay din ng inspirasyon sa iba na mag-isip ng mas malawak at pangmatagalan para sa kabutihan ng sangkatauhan.
Isang napakagandang halimbawa ng pagkakaroon ng pananaw na hindi lamang sa sarili kundi para sa kinabukasan ng buong mundo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.